Ito, so far, maganda naman itong Yung kanyang health condition niya. Pink na pink yung kanyang mucous membrane. Ito yung mga parang gilagid niya. Ito yung burmi. Wow! Ito yung pinakamataas sa lahat ng mga retic nyo. Pinakamataas yung value. Oo. So nakita niyo yung lalagay niyo basa. Actually, sinasadya namin, akala namin gusto nila ng medyo basa sila. Oo, diyan magsisimula po yung kanilang skin infections po. Ilalabas natin dito para mag-evaporate yung moisture sa katawan. Pinaka-inaasam daw ng mga kolektor ang albino reticulated python dahil bibihira ang ganitong kulay. Hindi ito yung mga kalimitang ahas na nakikita natin. Ito yung mga ahas na tinatawag na designer pythons. Ibig sabihin, sila ay genetically designed to look attractive. Designer morph ang tawag sa mga ahas, likha lang ng tao ang kulay sa pamamagitan ng sadyang pagpapares ng mga sawang may genetic mutation. Morph din to, no? Ang mga ahas nasa masamang kondisyon daw na madatnan ng DENR. Medyo tagilid yung health kasi nga baka hindi na to nakakain ng mga ito at di na talaga naalagaan kasi nga inabandon or binitawan, iniwanan siya nung may-ari. Meron tayong move to file criminal charges doon sa may-ari. Chinek namin sa central at saka sa regional office, wala talagang permit na issue. So, ibig sabihin, yung kanilang pag-alaga ay bawal pa din. Dahil marami-rami ang pasyente, naghanda na kami para sa masusing gamutan. Ito yung albino and kitang-kita niyo yung balat niya, no? It wrinkles like an old skin. So nakita niyo, sobrang dehydrated. Una ko nang sinuri ang mamahaling albino retic. 4 kilos. Bigyan natin ng fluids. Sa bibig natin padadaanin to. Sige. Sa malapitan, makikita na nagsisimula ng magsugat ang balat ng ahas. Yung kaliskis niya namumula due to inflammation or pamamaga. Mahalagang magamot ang sakit sa balat para maagapan ang impeksyon na maaari pang kumalat sa katawan ng ahas. Turukan ko siya ng vitamins and antibiotics. Sunod kong tinignan ang mga ball python na orihinal na matatagpuan sa Africa. 8 grams. Kilala sila sa ugaling tinatawag na balling o ang pagpulupot na parang isang bola para matakasan ang panganib. So ang function po ng ng mga kusot na ito is it will keep the snake dry. It will absorb the moisture. So pag may moisture kasi, pwede silang mag-develop ng mga fungus and molds. May kamahalan ang pag-aaruga sa mga exotic pet. Para ma-maintain niyo yung mga ganitong klaseng alagang ahas, gagastos kayo siguro sa isang buwan na mga kulang-kulang 500 to 1,000. Male. Let's check them out. Kung sino man ang nagbabalak mag-alaga ng mga ganito ay mahaba yung proseso ng pagkuha ng permits. Kailangan may mga resibo kayo na kukuhanin na galing sila sa registered breeder ng mga exotic pets. Tapos, yung facility nyo ay i-inspectionin niya ng DNR to make sure na tama yung kanilang enclosure o yung mga kulungan nila. Ito, first time yun natin makikita ito dun sa malinabas natin. This is a carpet python, Ang pagbebenta at pagmamay-ari ng exotic na alaga ng walang permit yung kabilang, ay may dalawa po yan, kaparusahang hanggang 4 na taong pagkakakulong at may multang hanggang 300,000 piso.